Ako yun. Nagawa ko yun. Guilty ako. Hindi dapat yung ginagawa, pero nagawa ko po siya. Andrea Brillantes nagsalita na sa pagkakasangkot sa kanyang pangalan tungkol sa hiwalayan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Mainit nga ang pagkakasangkot sa pangalan ngayon ni Andrea Brillantes dahil nasangkot nga siya sa isa sa pinakasikat na love team at official na magpartner sa totoong buhay na Katniel, na di umano'y siya raw ang third party sa hiwalayan ng dalawa. Kaya naman, narito ang video ni Andrea na kung saan in-interview siya patungkol sa mali niyang nagawa at inamin niya nga ang bagay na ito. Narito ang kabuuan ng video. Alright, number 1. Nang stalk ng crush sa social media. Ako yun. Ako yun. Oh, meron talaga. Yes! I think lahat naman tayo nagawa na yun. Nagla-like ka or yun talagang tingin-tingin lang? Depende. Kasi like for example, crush ko si Beyonce, si Kylie. Titignan ko sa like ko. Ako yun. Nagawa ko yun. Guilty ako. Hindi dapat yung ginagawa, pero nagawa ko po siya. And dito sa showbiz industry and the people on social media. So how do you deal with it? I mean, before ba, tahimik ka lang, tas natuto ka na lang over time na harapin? It depends po sa nang bubuli sa akin. Kasi like what I've said, iba-iba po to the media din. Depende. Minsan palaban ako. Tas madalas kasi kapag dinedefend ko sarili ko, ako pa yung napapamasama. Pero at least, alam mo yung right mo na to defend yourself. Yeah. Natuto ka na. Ngayon, I just choose my battles. Kasi ngayon, I've learned na may mga tao, may mga opinion na wala naman ambag sa buhay. So, ba't kailangan pang isipin? Okay. Ayan, number 4. Get totally angry that you cried so hard. Very me. Super me. Yes, yes, yes. Bakit? Doon mo nalalabas yung emosyon. Yes po. And I'm a very emotional girl. As in, di naman, I don't think it's really a weakness naman. May other man ako. Kahit saan, kahit Disney movie, kahit comedy, umiyak ako. Kahit anong bagay. So, what more pa kaya paggalit ako? Paggalit. Pero after nun, mabilis ka na makamove on. Yes. Dahil ano po talaga ako eh. Kung gaano ako ka-intense, kaya ko ding wala na agad. Na parang walang nangyari. Bakit kaya gano'n? Lumaki kasi ako sa roller coaster. Ewan ko po, I've just been through a lot. Na alam ko lang may mga bagay na kailangan ko lang pagdaanan. Hindi dapat tambayan. Daanan lang. Okay. Eto, last for the challenge. Sumagot sa basher. Yes! Ako talaga yun. Pero hindi lahat. May mga times lang talaga na parang this is too much. Or usually sumasagot ako sa bashers kapag hindi siya totoo, pag importanteng matter siya na hindi totoo. Kasi ang daming rumors, hindi lahat yung mako-correct ko. But like, if it's really affecting my reputation or my family, I speak up. And if, recently, parang meron lang super na sexist lang ako na mga statement, like, clear ko lang yung name ko kasi I just don't think it's right. And I think I have the right naman din. I do have the right to defend myself. And that's also a way, no, to educate yung mga netizens kung paano mag-deal sa Yes po. At saka ano lang, I find freedom po kasi with being truthful and honest. So, madalas kasi may mga bagay na kapag may gusto ko sagutin na basher, iniisip ko muna siya for mga 2 days. Kapag hindi pa rin siya nawawala sa utak ko, fine. Sasagutin ko na. Pero like kapag nawala na agad, ibig sabihin, it doesn't really matter. Lahat ng memory na meron ako sa kanila dahil ate at kuya ko sila mostly. Ang dami ko natutunan sa kanila. So, why should I stop? Meron na po kasi ako. Sorry, alinyabang manun. Kumusta na ang puso ni Blythe ngayon? Masaya! So, masasabi mo bang healed and ready ka na ulit magmahal? I'm healed. And I'm ready when it comes. Pero for now, masaya na nga ako kung anong mangyari. Pero hindi, I'm not looking for or searching for love. Kasi I have naman a love from within for myself. So, gusto mo yung organic lang kung dumating. Yeah, parang destiny.